Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dirk Jalen B. Jimenez mula sa Arayong Panlipunang Baitang 10. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwang sakuna na naranasan natin dito sa Pilipinas, ang bagyo. Bilang isang bansa na nasa typhoon belt ng mundo, mahalagang maunawaan natin ang iba't ibang aspeto ng bagyo. Mula sa pagbuo nito hanggang sa mga epekto at kahandaan na kailangan nating gawin. Samahan ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan upang mas mapalawak ang ating kaalaman at kahandaan laban sa bagyo. Bagyo na naman! Yung gala namin! Ano ba yan? Yung project ko! Ito na yung kape mo. May bagyo na naman? Ay nako, Pilipinas nga naman. Pasok! Nakauwi na po ako. Ay naku, buti naman at nakauwi ka na at di kayo nabutan ng malakas na ulan. Tinakbo ko po. O sige. Halika na nga, mga bata, sigilan niyo muna yan at maghahanda na tayo para sa darating na bagyo. Mga paghahanda para sa nalalapit na bagyo. Sa pagdating ng bagyo, mahalaga ang pagiging handa. Narito ang mga dapat na daan. Una, mga papeles na kailangang dalhin. Ilagay sa waterproof ng lalagyan ang mga importanteng dokumento tulad ng birth certificate, marriage certificate at titulo ng lupa. Pangalawa, mga kinakailangang gamit. Maganda ng damit, kumot, hygiene kits at mga personal na pangangailangan. Ikatlo, emergency survival kit. Tiyaking may laman itong pagkain at tubig para sa 3 araw, flashlight at extra batteries, first aid kit, mga gamot, whistle at power bank. Sa mga simpleng hakbang na ito, makakasiguro tayong handa tayo sa anumang maaaring mangyari sa panahon ng bagyo. Siguraduhin ligtas ang paligid. Una, putulin ang mga malalaking sanga ng puno. Ikalawa, ilipat ng mga halaman sa ligtas na lugar. At ikatlo, alisin ang mga bagay na maaaring liparin ng hangin. Wait up. Saan ka pupunta? Lalabas lang po saglit. Hindi pwede. Mga maaaring gawin habang bumabagyo. Habang bumabagyo, malaga ang mga sumusunod. Una, siguraduhin kumpleto ang buong pamilya at nasa ligtas na lugar. Pangalawa, manood ng balita para sa mga updates at mga anunsyo. Ikatlo, itaas sa mataas na lugar ang mga importanteng kagamitan upang hindi mabasa o masira. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga maaaring gawin pagkatapos ng bagyo. Pagkatapos ng bagyo, malaga ang mga sumusunod. Una, lumabas ng bahay ng may dalang mga importanteng gamit. Pangalawa, suriin ang mga electrical circuits at siguraduhin ligtas ang bahay. Ikatlo, kamustahin ang bawat miyembro ng pamilya upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ngayon naman, nasa huling bahagi na tayo ng ating talakayan. Bilang pagtatapos, nais naming ipaalala ang kahalagahan ng kahandaan at pagkakaisa sa panahon ng bagyo. Ang mga hakbang na aming tinatalakay ay makakatulong upang masiguro ang kaligtasan ng ating pamilya at komunidad. Maraming salamat sa inyong panonood at naway naging kapaki-pakinabang ang aming infomercial. Maging handa, manatiling ligtas at laging magtulungan. Ito po ang ika-6 na grupo mula sa Araling Panlipunan Baitang 10, nagpapaalala sa panahon ng sakuna, ang kaligtasan ng lahat ay nasa ating mga kamay.